Boss Chia, mag-ingat ka. Hulyo 24, 6 oras 30 minuto AM. Presidente ng Mingsi Group, patay sa aksidente habang nagjo-jogging sa umaga. Si Dugang, branch manager, iniimbestigahan dahil sa nakaw na pondo. Gagawin kitang pulubi, magmamakaawa ka sa lansangan. Sobra ka na, inaapakan mo na pagkatao ko. Kuya Lee, ito, uminom ka ng tubig. Pampawala ng pagod. Sino ka ba para bigyan ako ng saa? Isusumbong ko ang branch manager namin. Nagnakaw siya ng pondo. Ang saya. Sich, umata ka, ay lang kita. Nakakaltasan na ko ng 800, di pa nakabayad ng renta. Layas, umalis ka na dito. Branch manager. Liyang, saan ka ba kasi nagpunta? Nirereklamo na tayo ng mga kliyente dahil late. Ayaw mo pa bang mag-deliver? Kapag may isa pang reklamo, huwag mo nang asahan ang sahod mo ngayong buwan. Branch manager ako kasi. Bakit ba ang kulit mo? Wala man lang akong oras kumain ng maayos. Bakit ba kasi hindi sila magharpa ng mas maraming rider? Ang weird naman ng post na to, work it premonition mo, totoo na agad. May mangyayari ba talaga in 30 minutes? Sobra kang malas, parang gusto mo pang may mangyari sa iba. Sira ka. Ay, pasensya na ha. Ang bagal-bagal naman. Breaking news po ito. July 23, 2025. 13 oras 27 minuto AM. Ang MA Airlines flight ka 2025. Nauna pa ng kalahating oras. Balita mula sa bukas headline. Kaya ko ngang makita ang kinabukasan. Bukas headline, nababasa pala talaga nito ang balita. Para sa susunod na 3 araw. Hoy, delivery boy, para kang tudyan. Anong ginagawa mo? Wala ka bang mata? Tingnan mo to, nadumihan mo ang dami ko. Ikaw ang bumangga sa delivery ko, tapos ako pa sisisihin mo. Magkano ba delivery? Mahal damit ko. 50,000. Tingnan mo yang itsura mong dugyot. Makakalabas ka ba ng 100 piso diyan? Paano ko pa tumasusot nilagyan mo ng mansa? Paano niya naka-enkwentro si Director? Napakapeti pa naman ng gabaeng yun. Tumahimik ka na, umalis na tayo. Baka madamay pa tayo. Sa init ng ulo niya. Alis na. Kung hindi mo na kayang suotin yan, pagbubad ka na lang at maglakad ng hubo. Namamanyak ka ba? Security, may nang mamanyak dito. Ang gulo mo kausap. Sayang lang ang oras ko sa'yo. Huwag na huwag kitang makikita pang muli. Nababasa talaga ng bukas headline ang balita sa loob ng 3 araw. Ngayong may ganito na akong sistemang maladyos, bakit pa ako magde-deliver? Branch Manager Dugang, inimbestigahan sa pagnanakaw. Dugang. Hindi ba yun ang branch manager natin? Itong si Senior Dugo, okay na sana na pinipigan niya tayo araw-araw. Tapos pati pera ng kumpanya ninanakaw din niya. Hello. Liyang, ilang complaint ba ang ipinadala mo sa akin? Kinain mo ba ang delivery ng customer? Gago ka. Ngayong alam ko na lahat ng baho mo. Nakangahas ka pa rin akong murahin. Ilang taon akong nagtiis sa'yo. Sa wakas mailalabas ko na rin ang galit ko. End of the month na. Tignan nyo naman ang stats nyo. Ang dami nyong palpak. Mga pabiga, 3,000 delivery sa isang buwan? Impossible yan. Talagang turing niya sa atin ay paang mga kalabaw. Wala kang kwenta. Pa saan pa't binabayaran ka? 8 reklamo sa isang araw lang. Alam mo ba kung gaano kalaking perwisyo ang ginagawa mo sa kumpanya?
Hindi ka ba natuto nung binawasan ko ang sweldo mo noong isang buwan? Aba, ang kapal na mukha mo, nakaupo ka pa diyan. Tingnan mo ang performance mo ngayong buwan. Kulelat sa lahat. At ina, yung mga reklamo mo dati, gusto mo pa bang magtrabaho o hindi na? Senior Dugo, ganito kalaki ang Anhua District. Pero 5 lang kaming pinapagtrabaho mo araw-gabi. Tao ka pa ba? Ano naman kung kulelat ako? Sa kahit anong delivery station. Ako ang magiging hari ng delivery. Ah, sumasagot ka na ngayon sa akin. Ha? Paano mo ako kinakausap ng ganyan? Kung hindi dahil sa pagsasanay ko, hanggang mamatay ka na lang sa kalsada. At balak mong umalis pa, para maging hari ng delivery. Isang tawag ko lang, sa industriyang to, pwede kitang i-blacklist. Tingnan mo nga yang sarili mo, isang hamak na delivery boy. Pumapalag ka pa sa akin? Si Liang, yung dating tahimik at duwag. Ba't ang tapang-tapang mo ngayon? I-blacklist mo ko. Branch manager ka lang. Akala mo kung sino kang Diyos. Kung wala kaming bumubuhay sa'yo, wala kang kwenta. Araw-araw mo kaming inaapi, binabawasan ang tao, kinukulang ang sahod. Yung kinakaltas mo sa amin buwan-buwan. Mas malaki pa sa kinikita mo. Sinisiga-sigaan? Yan ang tinatawag na pagdidisiplina. Nilalait mo ako, boss mo pa naman? Tatanggalin na kita ngayon din. Huwag mong asahan ni 5 duling ang sweldo mo ngayong buwan. Subukan mong bawasan yan. Yang, huwag kang padalos-dalos. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Subukan ko kung gusto mo. Hindi lang ang sweldo mo ang babawasan ko ngayon. Papanagutin din kita sa mga naging perwisyo mo sa kumpanya. Hanggang sa magmakaawa ka na lang sa kalsada. Sobra ka na, umaapaw na. Nag-aalsa ka na talaga, ha? Lakas ng loob mong saktan ako. Liang, kumalma ka, Liang. Huwag kang maghahanap ng gulo. Okay, anong masamang hinakanta? Nakakaw ka ng ng kumpanya. Malapit ka na rin ipitin ng sitwasyon mo. Hindi ka branch manager. Wala kang kwenta. Impossible. Paano niya nalaman? Tiyak na naninindak lang siya. Nagsisinungaling ka. Imbento mo lang yan. Kakasuhan kita ng paninirang puri. Hindi mo kasi matanggap na nanganin na rin ang sarili mong trabaho. Kaya nandamay ka at dinumisan ang pangalan ko. Walang hiya kang tao ka. Grabe ang reaksyon. Tama ang balita, talagang walang hiya tong taong to. Malakas talaga ang loob. 67,000. Hindi biro ang halagang yan, branch manager Du. Totoo ba? Laki ng perang yan. Itong si Senior Dugo, siguradong kaya niyang gawin lahat ng kalokohan. Kung totoo man yan, edi siya. Anong tinititigan niyo diyan? Wala na ba kayong trabaho? Natapos niyo na ba ang mga delivery ngayon? Magsyalis na kayo dito. Lumabas na kayo at mag-deliver. Lintik na to. Alam niya na talaga. Anong gagawin ko? Tatawag muna ako sa head office. Sandali lang. Kuya Lee, maluwag na kamay, dahan-dahan lang, pag-usapan natin. Kuya Lee, maupo ka. Kung ano man ang problema, pag-usapan natin habang nakaupo. Kuya Lee, tubig. Pampatanggal ng pagod sa lalamunan. Di ba sabi mo kanina lang imbento ko yon? Na isa akong walang kwentang trader. Kuya Lee, kalma na, marami lang tao kanina. Kailangan ko lang panindigan. Kuya Lee, ganito na lang, humihingi ako ng tawad. Sasampalin ko sarili ko. Tingnan mo. Aray, Kuya Lee. Wala ka bang kinakain? Kuya Lee. Pakiusap, huwag ka nang magalit. Huwag mo akong patulan. Yung 2 sampal na yon, nagmulat talaga sa akin. Malinaw na sa akin ang lahat. Yung multa sa'yo dati, lahat-lahat, 35,000. Gagaling sa bulsa ko. Bibigyan kita ng 50,000. Kunting abala man lang. Sana mapatawad mo ko, Kuya Lee. 35,000 bawat isa. 5 kami. Malaki-laki rin ang kinita mo, di ba, branch manager Du?
Kuya Lee, huwag kang mag-alala, babayaan ko sila. Yung nga lang, sa ngayon, kapos talaga ko. Siyempre, kailangan unahin kita, di ba? Teka, kailangan ko ba ng barya mo? Ibigay mo muna sa kanya. Idol Lee, ang galante mo. Don't worry, ay sisend ko na sa kanila ngayon ang pera. Idol Lee. Naisend ko na ang pera sa kanila. Kamusta na yung tungkol sa akin? Tungkol saan? Wala akong alam. Idol Lee, naiintindihan ko. Hello, sa head office ba ito? Gusto kong i-report ang branch manager namin na mumurakot ng pondo. Sobrang sarap sa pakiramdam. Sa wakas, nailabas ko rin ang sama ng loob ko. Oy, Liang, 3 buwan na. Magbabayad ka ba ng renta o hindi? Ngayon na ang huling aw. Kapag hindi ka pa nagbayad, lumayas ka na dito. Mukhang kailangan ko munang maghanap ng pera. July 23, 5 oras 10 minuto AM, Anhua District, Antique Street. Isang lalaki ang nakabili ng oil spot and Mokutia Bowl sa napakababang presyo. Binili ito ng bugutsuan ng 10 milyon. Anhua Antique Street. Hindi ba ito yung Antique Street malapit sa amin? 2 oras na lang bago mag-alas 5, kailangan kong magmadali. Par, maganda ang panlasa mo ay. Antiquity balls mula sa Shang at Zhao. Swerte nating dalawa, kaibigan. Ibebenta ko sa'yo sa halagang 500,000. Shangatsu Dynasties. Sa tingin ko, last week lang to. Itong basurang to. 500,000. 50 pesos lang halaga nito. Sandali lang. Ano pa bang problema? Napakagaling ng panlasa nyo, boss. 50 pesos, Sage, 50 pesos. Okay na ba? Sige, alis na, alis na. Nagkukunwari lang ako kanina. Akala mo ba itong basurang to? Talagang kalagang 50 pesos. Ingnan mo kaya. Medyo okay pa naman, pwedeng gawing ashtray. 200, take it or leave it. Sige, 200 na lang. Sage po, ingat kayo. Itong mga nagbebenta ng antike, panay bola lang. Ako, bata pa lang ako naglalako na sa kalye. Mga ganitong klaseng modus, napaka-basic lang. Sabi sa balita, may layer ng calcified crystal ang labas ng teacup na to. Kailangan gumamit ng high-powered flashlight na paralel sa glaze. Para tuluyang lumabas ang tunay niyang anyo. Para siyang perlas na nakabalot sa putik. Kaya naman pala pati mga ekspertong antique dealer. Hindi nila makita to. Ako, naka-jackpot talaga ako ngayon. Laoyang, may bago akong hinalungkat na kayamanan. Dali, tutuksuhan kita. Tumigil ka nga. Ikaw, makakahanap ng kayamanan? Akala mo ba napakababa ng standards sa industriyang to? Itim na teacup lang yan. Sabihin mo nga sa akin, magkano na naman ang natalo sa iyo ngayon? Laoyang. Matanda ka na, lumalabo na rin ang paningin mo. Hindi mo na matukoy ang ginto kahit nasa harap mo na. Ikaw talaga. Hayaan mong patunayan ko sa iyo. AME, muntik mo na akong maloko. Xiao Li, itong bagay na to, walang halaga. Sige, tignan mo ulit ng mas maigi. Ito. Napakagandang kayamanan nito.
Xiao Li, why, yumaman ka na? Ay, si Liang yun ah. Ano yun? Bakit tuwang-tuwa si Laoyang? Wala namang angkan si Liang ng mga antigo, di ba? Ilang taon na kayong magkaibigan, hindi ka pa ba alam sa kanya? Saan naman siya kukuha ng minanang kayamanan? Huwag tumingin sa palabas na anyo. Xiao Li, sa wakas, naka-jackpot ka rin. Master Yang, magkano mo ba bibilhin? 10 milyon. Kung sa tingin mo ay tama lang. Babayaran na kita ngayon din. CJ, deal. Sampung milyon yun. Kung tayo may ganyang pera, hindi na natin kailangan mag-alala sa pera habang buhay. Anong klaseng swerte naman ang sinakluban niyan? Liang, hindi ba yun ang ex-girlfriend mo? Yung pumatol sa barkada mo. Anong ginagawa nilang dalawa dito? Asong ulol na nakaamoy ng buto. Sinundan talaga nila ang amoy. Xiao Li, Kakayaman mo pa lang, wag mong hayaang lokohin ka ulit ng dalawang yan. huwag kang mag-alala. 2 payaso lang sila. Kung hindi lang ako nabulag dati. May magagawa ba sila sa akin? Liang, yumaman ka nga. Nakita ko lahat. 10 milyon. Yan ba ang elite black card ng Daxia Bank? Patingin nga. Sino ka ba para pagbigyan? Kung gusto mo, makikita mo agad. Ex-girlfriend mo pa rin naman siya, di ba? Sige na, patingin naman. 10 milyon to. Paano kung mawala mo? Kaya mo bang bayaran? Tabi dyan. Tol, dahil yumaman ka ngayon, kailangan nating mag-celebrate. Ano sa tingin mo? Ako na bahala. Tatawagin ko lahat ng barkada. Ngayong gabi, ikaw ang bida sa selebrasyon. CJ, game. Mga par, masaya ako ngayon. Order lang kayo ng walang pakundangan. Kain lang ng kain, inom lang ng inom. Ang galante mo talaga, Brother Feng. Sige, hindi na kami mahihiya sa'yo. Ngayong gabi, hindi ka namin titipirin. Brother Feng, order pa kami ha. Yung mga mamahalin ang piliin nyo. Ang gastos ngayong gabi, may sasagot naman. Gusto ko ng abalon, shark's fin, at bata jumps over the wall. Isama nyo na rin ang foie gras at caviar. Tig-isang French blue lobster bawat tao. At ito pa, lahat yan, orderin nyo. Iyan talagang ginawa nila akong gato, ha? Abangan nyo, gagantihan ko kayo. Cheng Feng, sa tingin mo, makukuha ba talaga natin? Yung 10 milyon ni Liang. Huwag kang mag-alala, ubod ng yabang yang si Liang. Pasikatin lang natin siya ngayon, mamaya paglasing na yan. Kahit magkano, isusuka niya yan. Cheers tayo kay Brother Feng. Kahit yumaman na si Brother Feng, hindi niya tayo kinalimutan. Tunggayin natin tong isang shot. Wala ka talagang konsiderasyon. Iniimbitahan ka ni Brother Feng kumain. Ni hindi ka man lang makapag-cheers. Buti nga sa'yo, ganyan nalagay mo. Isang hamak na delivery rider, ano bang alam sa magandang asal? Malamang, ngayon lang, to nakatapak sa ganitong klaseng lugar. Tulala ka na lang diyan, no? Isang kain dito, isang taon mong pagde-deliver, kulang pa. Kung hindi dahil kay Brother Feng na nagdala sa kanya dito. Sa tingin ko, habang buhay na tong di makakatapak dito. Lao Zhang, anong sinasabi mo? Kaibigan kong matalik ang turing ko kay Liang. Para ko na siyang kapatid. Hinahamak mo siya. Ibig sabihin, hinahamak mo rin ako, si Cheng Feng. Tama, tama. Lao Zhang, masyado kang mapangmata. Milyonaryo na ngayon yan si Liang. Dapat nang sipsipin natin siya, Brother Feng, nagbibiro ka ba? Isang hamak na delivery boy. Milyonaryo? Di mas mayaman pa ako kay Bill Gates. Tawang-tawa ako. Huwag kang mag-alinlangan, yung handaan ngayon. Si Liang ang taya. Mamaya pagdating ng bill, makikita mo ang kakayahan niya. Waiter, yung mga in-order kong mamahaling alak, dalahin mo lahat dito. Lafayette 82, Maotay 40 taon, Luis Lasay. Macallan Whiskey, Romaine Conti.
Talagang gawin akong gantong uto-uto, walang awa akong pag-interesan. Tol, tingnan mo inayos ko para sa'yo. Ah, ang eksenang to, sapat na para magpasikat, di ba? Totoo kayang milyonaryo siya? Impossible yun, isa lang siyang delivery rider. Paano siya kikita ng ganoon kalaki? Nga, noong isang araw lang, nakita ko siyang kumakain ng pandesal sa gilid ng kalsada. Sir, kompleto na po ang in-order nyo. May iba pa po ba kayong kailangan? Liang, tingnan mo, may gusto ka pa bang idagdag na ulam o ala? Hindi na. Sige. Ikaw, dalahin mo rito yung bill para sa kaibigan ko. Ayusin na niya ang bayad. $2.8 sa isang kainan. Hindi naman ako kumain, bakit ako magbabayad? Nagbibiro ka ba? Nakatingin ang lahat, huwag kang magpapahiya. Bayaan mo na agad. Sinong nagbibiro sa'yo? Uminom ba ako? Kumain ba ako dito? Pagkaupo mo, basta-basta kang umorder ng kung ano-ano. Itong isang tasa ng salang ang ininom ko, tapos babayaran ko na. Lahat yan? Talagang may sira na yang utak mo. Yung mga pagkain na to, hindi ko ginalaw. At itong mga mamahaling alak, wala akong pambayad niyan. Ang ininom ko lang ay isang tasa ng sa. Bibigyan kita ng 200. Ang natitira sa kanya mo singilin. Liang, may dala kang 10 milyon pero 200 lang ang ilalabas mo. Bakit ang kuripot-kuripot mo? Tinuturing kitang kapatid. Huwag mo kong ginagago. Kung totoo kang kapatid, kaya kong ibigay sa iyo ang 10 milyon. Pero sa kasamaang palad, hindi. Isa ka lang traidor na nagkakalkula sa akin. At palpak ka pa sa mga kalkulasyon mo. Liang, sinabi mong ikaw ang manlilibre. Hindi pwedeng binabawi mo ang salita mo. Kung lalaki ka talaga, bayaran mo na yang bill. Huwag mong hayaang wala na akong respeto sa'yo. Sa totoo lang, yung utak mo, bagay na bagay lang talaga kay Cheng Feng. Dalawang bobo. Mas mabuti pang isipin nyo na kung paano magbabayad ng bill. Wala akong oras makipaglaro sa inyo. Sandali. Hanggat hindi bayad ang bill, walang aalis. Liang. Kuya Yang, isama mo na ako. Alam ko naman. Nasa puso mo pa rin ako, di ba? May pera ka na ngayon. Dapat pinag-usapan na natin ang tungkol sa future natin. Sino ka ba sa tingin mo? May pera na ako ngayon. Kahit sinong babae, kaya kong makuha. Liang, bumalik ka dito. Bumalik ka. Gusto mong kumain ng di nagbabayad? Sa wakas, nailabas ko rin ang galit na to, sarap sa pakiramdam. Mabuti. Boss Chia, Senyorita, mag-ingat. Boss Chia, habulin niyo siya. Tulong, saklolo. Tumawag kayo ng ambulansya. Ayos ka lang ba? Dumudugo ka. Ako na magpupunas niyan. Sigurado kang okay ka lang. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin ngayong araw na to. Tumawag na ako ng ambulansya. Malapit na raw dumating. Ihatid na kita sa ospital. Hospital? Hindi na. Gas-gas lang naman to. Wala lang to, promise. Sige, mauna na ako. Basta ligtas ka na, okay na ako. Hindi pwede. Hindi pwedeng hindi. Kailangan mo mapatingin sa doktor. Sasamahan kita. Miss, okay na okay lang talaga ako. Tingnan mo, ang liksi-liksi ko pa, di ba?
Wala talaga to. Kung ganoon, ihatid na lang kita pa uwi. Sa lagay mong yan. Hindi ako mapapakali. Boss Gia, ang phone ninyo, ma'am. Boss Gia? Hello, Boss Gia? Nakikinig po ba kayo? Malapit na ang contract signing. Kailangan na nating i-finalize ang mga detalye ng kontrata. May mas importante ako ngayon. Miss, mas importante ang mga bagay mo. Ikaw na muna ang bahala sa mga gawain mo. Hindi pwede. Kailangan kong... Ako na ang mag-ospital sa kanya. Napakabuti at napakaganda ng boss yan na yan. Sana maging asawa ko siya. Pag may kailangan ka, lumapit ka lang sa akin. Hindi kita pababayaan. Liyang, hampas lupa ka. Kunin mo yung mga basura mo at lumayas ka. Kalimutan mo na ang upa. Huwag na huwag kang magkakamaling umupa pa sa lugar na to. Tignan mo, may 10 milyon na ako ngayon. Sino ang gustuhin tumira sa sirang lugar? Itong mga basurang ito. Ibibigay ko na lahat sa'yo. Gusto ko nang tuluyang magpaalam sa nakaraan ko. Hindi nga naman matatawaran ang 7-star hotel. Napaka-class. Ginoong Lee, maaari na po kayong kumain. Saktong nagugutom na rin ako. Ginoong Lee, para sa hapunan ninyo ngayong gabi, inihanda po namin ang White Truffle Gold Pizza, Diamond Fruit Platter, at Lois Exaya Roasted Lamb Shank. Nakakatawa talaga. Yang mga mamahaling alak na iniisip nyo. Dito, pangluto lang ito, parang toyot suka lang. Si Aming Xi. Ang ganda niya talaga. Pati sa picture, ang ganda-ganda. At mukhang mayaman pa talaga siya. Paano si Aming Xi? Ang maging kasintahan ko. Ang sarap siguro noon. Paano kaya manligaw sa isang babaeng mayaman? Ang sarap. Sulit na sulit ang pagkuha ko sa presidential suite na ito. Hindi ko akalain na balang araw ako, si Liang, ay makakaranas din ng ganitong klaseng buhay. Hello. Hello, Ginoong Liang po ba ito? Ako po ang executive assistant ng presidente ng Mingxi Group. Aba, anong oras na tumatawag ka pa? Iniistorbo mo ang pag-relax ko. Nasisiyahan ako sa buhay. Ika-24 ng Hulyo, alas 6 media ng umaga, ang presidente ng Mingxi Group, habang nagjo-jogging sa Hian Park, ay nasawi sa isang aksidente sa sasakyan. Ang presidente ng Mingxi Group. Hello, kayo po ba si Emma Liang? Ako ang executive assistant ng presidente ng Mingxi Group. Paano nangyaring ganito? Okay ka lang ba? Kahit anong problema mo, sabihin mo sa akin, hindi kita pababayaan. Bakit siya? Limang minuto na lang, wala na tayong oras.
Siya Mingxi, nasaan ka na? May papalapit na tao. Ayo, tingnan nyo nga. Tigil! Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Kayo ba ang mga tauhan ng Mingxi Group? Huwag niyo agad si Mingxi dito. Nasa panganib siya ngayon. Sino ka ba para hanapin ang boss tiya namin? Umalis ka na. Ilabas niyo si Xia Mingxi. Nasa panganib siya ngayon. May gustong magplano ng aksidente. Para sadyain siyang patayin. Ano pang ginagawa niyo dyan? Protektahan niyo siya. Ikaw mismo ay kahina-hinala. Hulihin siya. Bitawan niyo ko. Mga gago. Totoo ito, nasa panganib siya. Wala na tayong oras. 2 minuto na lang. Bitawan niyo ko. May baliw dito na nanggugulo. Lahat, doblehin ang seguridad sa paligid. Huwag hayaang may manggulo kay boss Chia. Wala na talagang oras. 1 minuto na lang. Bilisan niyo, bitawan niyo ko. Halatang ikaw ang panganib dito. Dalhin niyo siya palayo. Huli na. Bitawan niyo ko. Hulihin siya. Liang, Siya Mingxi, tumabi ka. Boss Chia, mag-ingat kayo. Bilis, mga bantay, lahat maging alerto. Ikaw, hulihin mo yung driver. Ikaw na magmaniho. Boss Chia. Boss Chia. Boss Chia. Boss, patay na ang driver. Sa wakas, ligtas na rin siya. Director Kian, nabigo tayo. Tuwing nakikita kami ni Siya Mingxi, wala talagang magandang nangyayari. Buti na lang hindi ito malala. Sa susunod na magkita tayo, siguradong lalagyan ko ito ng malaking patong sayo. Hindi pwedeng masayang lang ang dugo ko. Sa 24 oras, mag-upgrade ang system. Para sa 1 buwan. Pwede pa palang mag-upgrade ang system. Sa 3 araw na hula pa lang, ang dali na akong kumita ng 10 milyon. Kaya kung manghulaan ko na ang 1 buwan. Grabe. Wala na, yayaman ako agad. may nakatagong obra sa Jubao House. Kumita ng 50 metro. Nakatagong obra sa loob ng painting. 50 milyon? Salamat sa pagbisita. Batang kaibigan, parang bago ka pa lang dito. Ah, ngayon ka lang ba napadpad? Kaibigan, tama ang pinuntahan mo. Dito sa Jubao House ko. Lahat ng kayamanan, porselana, jade. Ay, anong gusto mo? Makukuha mo dito. Doon na natin mga painting. Say, dito po tayo. Pre, tingnan mo tong painting na to. Ito ang pinakamagandang obra ng master painter na si Liu Qingfeng. Silipin mo, bossing. Hindi ito yung painting sa loob ng painting na yon.
Ibang klase 2, galing ito sa Song Dynasty. 1 Li Jiangshan 2. Ano ba tong pinipinta dito? Ang dilim-dilim, wala akong makuha. Pati tong mga linya magulo. Parang sinulat ng manok. Sino bang Diyos, to sinabing puro itim ang watercolor painting? Wala talagang alam, tong batang to sa sining. AMEA. Mukhang may bibili na ng peki kong painting ngayong araw. Aba, par, ang galing na mata mo. Meron pa akong isa rito. Isang obra maestra. Siguradong magugustuhan mo. Kukunin ko lang, sandali. Hayop na Liang yun. Dahil sa kanya, naglinis ako ng inidoro. Ayoko nang makita pa siya. Kundi, Feng, ang ganda ng bracelet na to. Pwede ba, pagkatapos nating bumili? Ang regalo para sa tito mo, isama na rin natin to. walang problema. Basta't mahanap natin ang tunay na magandang bagay para kay Tito. Iyak na may mapapala tayo. Liang. Tingnan mo to, bossing. Ha? Yan na yun. Ito yung painting. Tingnan mo, tong painting na to. Buhay na buhay, napakadetalyado. Ito ay isang pambihirang obra maestra. Sabi mo napaka-espesyal, pero para sa akin. Maayos lang naman tignan. Kuya Feng, di ba dating delivery rider si Liang? Paano siya naging eksperto sa painting bigla? Anong alam niya? Parang baka nangumunguya ng piyoni. Sa tingin ko, pera lang yan, nagpapanggap na marunong sa treasure. Pumulot ng treasure. Di ba siya? Relax, di ganoon kadali yon. Yang painting sa harap niya, peke yan. Ang tunay, nakasabi sa bahay ng tito ko. Yang gago na yan, huling bises, pinahiya niya ako ng sobra. At ngayon, nagbabalak pang pumulot ng treasure. Sa pagkakataong ito, papalabasin ko lahat ng kinita niya, pati interes. Sandali lang. Sabi sa balita, nabenta yung peking yan ng 1 milyon. Hindi pwede. Masyado pa ring mahal. Kailangan kong pababain pa ang presyo. Tingin-tingin lang muna kayo, sir. Bossing, kumusta? Nagustuhan mo ba ang painting na to? Itong painting na to, medyo mababaw ang dating. Pero, pwedeng-pwede na pang dekorasyon. Boss, magkano mo ibibigay? Bossing, itong painting na to, ilang taon ko na rin kasama. Pero mukhang nahanap na niya ang nararapat na may-ari ngayon. Sage, presyong walang tawaran, 5 milyon. Lele, ang lakas ng loob mong magpresyo, ha? Ginagawa mo kung hapon para perahan. Ha? 5 milyon? Sobrang mahal naman yan. Ang nasa isip ko, mga 500 lang yan eh. Bossing, ito ay Cold River, Lonely Fisher, mula sa Xia Dynasty. Kahit tumatawad ka, huwag mo namang baratin ng ganyan. Liang, grabe ka makatawad. 5 milyong halaga, ginawa mong 500. Yung iba, bumibili ng art para magpakasopistikado. Pero ikaw, kang namamalengke sa talipapa? Baduy. Sobrang baduy. Kuya Yang, napakaganda ng painting na to. Kahit di ako maunong sa art, dama ko ang lalim ng meaning nito. Ano bang taste meron yan? Isang delivery rider lang yan. Seryoso ka bang? Kaya niyang intindihin ang isang obra maestra? Naku, bakit mo naman nasabi yan? Siguradong naiintindihan yan ni Kuya Yang. Kung hindi, bakit siya nandito para bumili ng painting? Di ba, Kuya Yang? Tama ako, di ba? Mga langaw ba kayo? Saan man ako tumingin, kayo ang nakikita. Bossing, kung seryoso kang bibili, bibigyan kita ng discount. 3 milyon, sa'yo na. Ganyan ka ba makipagtawaran? Baka mahalata niya. Idi 10 taon na ng Jubao's Hey. Bihira ang ganitong klaseng diskwento. Bro Yang, napakalaki ng discount.
Dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Ah, kaya pala. Pinag-isahan niyo pala ako ng sindikato. Kaya pala 5 milyon agad ang presyo niyo. CJ, makikipaglaro ako sa inyo. Pero sobrang mahal pa rin ng 3 milyon. Hindi ko kayang bayaran yan. Bro Yang, di ba may 1 milyon ka? Eto, nag-invest kasi ako sa iba, pero nalugi. 50 mil na lang ang hawak ko ngayon. Kahit gustuhin ko mang bilhin, wala na akong magagawa. Liang, kasing yaman ka lang na itinagal ng init ng kanin. Hindi mo kayang hawakan ang pera. Nag-invest ka pa. May alam ka ba diyan? Ngayon, naubos na pera mo, itong magandang oportunidad na kumita. Hindi mo na mahahawakan. Ganito na lang, magkaibigan naman tayo. Papautangin kita pa mabili mo ang painting na to. Ano sa palagay mo? May pera ka. Huwag mo nang alamin yan. Utang, pirmahan, tubo 10% sa isang buwan. Ipadala ko agad sa iyo ang pera. Bro Yang, huwag ka nang magdalawang isip. Kapag naibenta mo ang painting na to, 5 milyon agad yan. Suli kahit saang anggulo mo tingnan. Sa ganoon, kahit papaano, mababawi mo ang mga nawalang pera mo. Pero ang taas ng tubo nito, 10 tubo sa siyam. Taga yan. Bili ko to ng 100K, kahit 50K. Malaki pa rin ang kita ko. Hindi na. Huwag na lang. Kaibigan, pwede pa nating pag-usapan ang presyo. Tignan mo, ang saya-saya ng usapan natin kanina. Paang nagkakasundo tayo. Ngayon, pa sa'yo, 50K na lang. Ano? Grabe na sa baba ng presyo. Di ka pa rin kontento? Batang kaibigan, makinig ka sa payo ni Kuya. Itong mga antike na painting at kaligrafy na to, ipunin mo, may halaga yan. Sa pinakamababa, double o triple ang itataas ng halaga nito. Triple ang halaga. Totoo ba yan? Abay syempre naman, sobrang laki ng potensyal tumaas ang halaga nito. Triple ang tinaas ng halaga. Ibig sabihin, magiging 15 million yan. Wah, Brother Yang, nakatagpo ka ng kayamanan. Hindi pwede. Kapag binigay ko sa'yo lahat ng pera ko, di wala na akong pera pangkain pagkatapos nito. May mga tao talagang walang bayag, sobrang damot sa pera. Umuwi ka na lang sa inyo at magretiro. Bakit ka pa nandito at nagpapahiya? Tama ka, hindi naging maingat sa pag-aalok ang kuya mo. Kung ganun, 40,000. Kunin mo na sa 40,000. Hayaan mo na, magkaibigan na tayo nito. Ano pa bang iniisip niya? Bakit ang kulit-kulit ng batang to? Boss, pabayaan mo na yan. Isa lang, yung delivery rider, ang alam lang. Niyang isipin ay kung paano niya kakainin ang susunod niyang meal. 30,000. Kapag hindi ka pa masaya sa presyong to, wala na talaga tayong mapag-uusapan. Kung hindi lang dahil sa oras ng pag-upgrade ng sistema ko ay limitado. Gusto ko sana kayong paglaruan pa ng kaunti. Ano sa tingin mo? Sabihin mo na ng diretso. Sige na nga, 30,000 na lang. Sa wakas, napaurin. Tingnan nyo nga yan, sobrang ingat, halatang peke yung painting. Ang saya-saya pa niya riyan. Buti na lang nandito si kuya, kundi itong painting. Lintik na, ako na sana ang nalugi. Ano bang pinagtatawanan nila? Liang, tibay na sikmura mo ah. Peke na ngang painting, binili mo pa ng 300,000, nakangiti ka pa. Liang, hindi masarap maloko, no? Sabi ko na sa'yo, wala kang talento sa puhunan. Ginagaya mo pa yung mga veterano sa Antigo. May alam ka ba? Kuya Feng, yung painting na yan, sa loob ng 2 taon. Magiging 15 milyon na yan, milyonaryo na naman siya. Ang laking santo talaga nitong si kuya. Itong kopyang ito, inabot ako ng buong 100,000 noon. Sa sobrang galik, 7 araw at gabi akong hindi nakatulog. Lumaki pa presyo nito. Kumita pa ako ng 200,000, linis.
Kung hindi ka nagmamadaling tumawad, mas malaki pa sana ang kita mo. Bayaran na yan. Nabudol talaga, tong batang to. Ang bata-bata pa, wala pang mata sa pagtukoy ng tunay na antike. Napakalalim na mundo ng antigo. Salamat, Liang. Sa saglit na to, ang dali-dali akong kumita ng 100,000. Parang napulot ko lang. Hoy, bata, huwag mo akong tingnan. Bawal na ang bawyan, tapos na ang bentahan. Kasalanan mo to. Hindi mo nakita yung tunay. Kasalanan ko. Hindi ako naniniwala. Sa tingin ko, itong painting na to. Sa pinakamababa, 50 milyon. Liang, baliw ka na ba sa pera? Eke na ngang painting, gusto mong ibenta ng 50 milyon? Sa palagay ko, kailangan mong humanap ng mas tanga pa sa'yo. Yung sobrang tanga. Kayo namang tatlo, mukhang yun na. Akala nyo maluloko nyo ako, Cheng Feng. Hindi mo ba naiisip noong kumain ka ng hindi nagbabayad? Sino ang nagpalusot sa'yo? Kaya mo ba akong talunin? Naglakas loob ka pang banggitin yan. Kuya Feng, patulan mo ba yan? Hayaan mo na, malamang yung iba diyan. Bumili ng keke, nagdurugo na ang puso. Fake? Kayong mga bulag, talagang akala nyo ba nakaisa kayo sa akin? Sino nang sinasabihan mong bulag? Bumili ka lang ng peke, nagyayabang ka na? Ang ignorante mo talaga. Bata, huwag mo nang ipilit pa. Alam mo na, sa bawat pagkakamali, may aral. Isipin mo na lang, yung 300,000 bilang matrikula sa buhay. Ang yabang-yabang nyo talaga. Sinabihan na ng mga tanga, sumasagot pa. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ang tunay na mukha ng painting na to. Tingnan nga natin kung hanggang kailan ka magpapabida-bida diyan. Matigas ang ulot, ayaw tumanggap ng katotohanan. Impossible. Spring trees and autumn frost. Tunay to ah. Ano ba yang spring trees and autumn frost? Ganyan ba yan kamahal? Ito ang pinakamahusay na gawa ng Panginoon ng Peach Blossom Cottage. Mahigit 300 taon nang nawawala. Ang halaga nito ngayon, hindi bababa sa 50 milyon. 50 milyon. Bakit napakaswerte ng taong to? Mukhang may mga taong bumili ng cake, at ngayon puso na nila ang dumudugo. Anong ginawa natin kanina? Tinulungan pa talaga natin siyang mabili tong kayamanang to. Isang obra nakatago sa peking. 30,000 binenta agad ng 50 milyon. Ang galing. Nga. Per, hindi ko na ibebenta to. Ayoko nang ibenta. Isasauli ko ang pera mo. Sabi mo tapos na. Bawi ka. Huli na. Hindi ka pwedeng umalis. Dekada ko nang iningatan. Tong painting na to, hindi ako makakatanggap nito. Ibigay mo sa akin tong painting. Lumayo ka sa akin. Akin ang painting. Agawin mo ba sa akin, ha? Bibilhin ko. Bibilhin ko na lang sa'yo. 30 metro. 30K lang, bibigyan 30 metro. Tanga ba ako? 50 metro na to. Gusto mo ng 30 milyon, kikita ka pa sa pagkakaibahan natin. Par, yung painting ikaw, binili mo yan sa akin eh. 100 bises na ang balik sa'yo. Hindi ka pa rin kontento. 50 milyon ni piso walang tawad. Dagdagan ko pa ng 5 milyon. Isa pa, 5 milyon. Maawa ka naman sa akin. May pamilya akong binubuhay, mahirap din ang negosyo. Ayan, yung ngiting na lalamang kanina. Oh, ngayon, tingnan mo yung pagmumukha niya. Nakakagaan ng loob. Buti nga sa'yo. Tabi dyan. Nang isa ka kanina, kaawa-awa ka ba? Cheng Feng.
Pinapahanap kita ng magagandang items. Ang tagal-tagal mo wala pang nakikita. Ang bagal mo naman. Sinong boss dito? Ito, nasa kanya yung hinahanap mo. Akin na yan. Sino ka ba? Wala kang pakialam kung sino ako. Kukunin ko yung hawak mo. Akin na. Cheng Feng. Ganyan ba talaga ang ugali ng mga kamag-anak mo? Sabihin sa tito mo kung gusto niya maglabas muna siya ng pera. ₱30,000 lang. Benta mo ng 50 milyon? Sobrang gahaman. Sige, bibigyan kita ng 10 bises ng presyo. 3 milyon. Malaking pera na yan. May nag-alok ng 35 milyon, ayaw mo pa. Sinong tanga, tong nagpapanggap na mayaman? Manahimik nga kayong lahat. Malaking negosyante ang tito ko. Barya lang sa kanya ang ilang milyon. May alam ka rin. Napakalaking oportunidad nito. Pero, bago mo ibenta ng 50 milyon, kailangan ko munang makita yung painting. Basta maganda, madali tayong magkasundo sa presyo. Pre, ito na lahat ng pera ko, 38 milyon. Ibibigay ko na lahat sa'yo. Pakiusap, akin na lang yan. Naglalakas loob ka pang makipag-agawan? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang gusto ko lang ngayon, itong Spring Trees, Autumn Frost painting na ito. Hindi ba't ito, yung painting na hinahanap ni Don Kian? Pag naibigay ko, tong painting na to kay Don Kian, maliligtas na ang kumpanya ko. Bata. 50 milyon, tama? Kukunin ko na. Ngayon, pwede ko na bang makita ang painting? Broad. Pag-isipan mo pa, pag-isipan ko pa. Itong painting, akin na lang. Pwede ba? Ang lakas ng loob mong makipag-agawan ng painting sakin. May pera ka ba? Gusto mo na humawak? Tol, di ka pa yata nakakakita ng pera, no? 50 milyon lang yan. Ito na, sayo na. ₱50,000 ang natanggap. Liang, ganyan ka lang kabilis kumita ng 50 milyon? Binabati kita, host, sa pagkumpleto ng misyon. Nag-upgrade na ang system. Maya-maya lang, makikita mo na ang mga balita sa susunod na isang buwan. Liang. Liang, paano ka naging ganito kagaling ngayon? Ang dali-dali lang para sa'yo ang kumita ng 50 milyon. Lumayo ka sa akin. Anong kinalaman ng kinikita ko sa'yo? Bumalik ka na kay Feng mo. Gago lang yun, inaakit pati girlfriend ng kaibigan. Yang, dati nabulagal lang ako ng pera. Sa totoo lang, ikaw lang ang minahal ko, Liang. Pwede ba tayong magkabalikan? Please. Ang kamay mong dumumi sa akin, tapos hihingi ka pa ng balikan. Ikaw, Anong pumapasok sa kukote mo? Lumayas ka sa harapan ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami maghihiwalay. Sakin na dapat ang 50 milyon na yan. Di ba sinuwerte lang naman siya? Nagkapera lang ng konti. Ano ba ang espesyal sa kanya? 50 milyon lang yan? Wala yan. Dahil diyan, sisipsipin mo na siya? Ganyan ka ba kadaling bumuka ka? Trabaho na ako sa tiyuhin ko. At sisiguraduhin kong marangya ang buhay ko. Isang maliit na loser na gaya ni Liang ay nararapat lang na tapak-tapakan ko. Cheng Feng, dahil lang sa isang babae. Nagsisigaw ka diyan, nakakahiya ka ba? Sumunod ka lang sa akin, tiyuhin, at siguradong may ibang babae kang kasama gabi-gabi. Yang klaseng babae na yan, napakarami diyan. Malapit nang mabangkauta ang kumpanya mo. Nagmamayabang ka pa sa akin. Tito, ayos lang ba kayo? at ikaw, isang tulad mo. Pangarap mo pang tapakan si Liang. Tumingin ka nga sa salamin, tingnan mo kung karapat-dapat ka. Sa bobo mong yan, ni hindi ka karapat-dapat magtali ng sapatos ni Liang. Kasalanan mo to. Sobrang laki ng lugi ko ngayon, babawiin ko to sa'yo. Anong sinabi mo? Cheng Feng, anong ibig niyang sabihin? Dahil sa'yo kaya nakuha ng batang to ang alok, tito. Hindi ko kasalanan. Yung matandang yun ang nagpupumilit na babaan ang presyo. Aya nakaisa si Liang. Tigilan mo ko. Noong una, ayaw niya talagang bilhin yan. Kung di dahil sa sinabi mo, na pwedeng baratan kahit gaano kalaki. Sinunod mo kasi ang plano mong yan. Akala mo ba ikaw lang ang nakalamang? Naiintindihan ko na. Pati sa palalamang, malas ka pa rin. Wala kang silbi. Kung hindi dahil sa'yo, gumastos sana ako ng 50 milyon. Pabilhin ito. Wala kang kayang gawin ng matino.
Ito ay talagang kawili-wili. Seg. Kumpleto na ang pag-upgrade ng system. Sa loob ng 30 araw, kung makakuha ang host ng 5 bilyon gamit ang balita sa bukas headline, maaaring mag-upgrade muli ng system. Pwede pa palang mag-upgrade. Ibig sabihin kaya ko nang makita ang balita 1 taon sa hinaharap. Imba na ako nito. Pero ang misyon na to, sobrang hirap namang abutin. Agosto 19, tapusin ang pag-develop ng medical robot, isang malaking tagumpay sa larangan ng cancer treatment. Ayon sa tantiyan ng mga eksperto, ang taunang kita ng kumpanya. Ay lalampas sa 2 bilyong piso. 2 bilyon? Kung mabibili ko lang ang kumpanyang to, wala na akong poproblemahin habang buhay. Kung ganito lang, hindi na pala imposible. Nakumita ako ng 5 bilyon sa loob ng 3 buwan. Marley, ayon sa inyong bilin, nandito na po ang mga ekspertong legal at financial advisors. Naghihintay na po sila sa baba. Sige, tara na. Diretso sa Genesis Bio. Ano bang gagawin natin? Kapag nagpatuloy pa to, hindi na magtatagal ang kumpanya. Boss Du, halos kalahating taon na pong overdue ang bayad ninyo sa amin. Kapag wala pa rin bayan ngayon, wala na kaming choice kundi idaan sa legal na proseso 2. Laudu, pupuntahan kita diyan sa opisina mo ngayon. Tingnan natin kung babayaran mo ako o papatayin mo kami sa gutom. Iyong kumpanya mo, magsasara na. Huwag mo kaming idamay. Boss Du, kailan niyo po ba ibibigay ang sahod namin? Buong pamilya ko, naghihintay sa sweldo ko para may makain. 4 na buwan na, wala na kaming ni isang kusing. Boss Du, nagtiyaga kami ng ganito katagal. Sobra-sobra na ang pasensya namin. Dapat may ibigay kayong paliwanag sa amin. Makinig kayo sa akin, lahat tayo rito ay nangarap na magtagumpay. Dahil ako ang nangakong gaganda ang buhay ninyo, hinding-hindi ko kayo pababayaan. Kung sakaling wala akong maibigay na sahod ngayon, mas gugustuhin ko pang ibenta ang kumpanya. Pero sisiguraduhin kong mababayaran ko kayong lahat. Kahit ibenta ko pa ang kumpanyang ito, babayaan ko kayo. Direk Du, hindi ka namin pin-pressure, pero wala na talaga kaming pambuhay. Alam nyo, itong medical robot na pinaplano natin, itigil na lang natin to. Ibenta na natin yung laboratorio. Naman hindi na ganoon kahirap ang kumpanya. Nga, Direk Du, tama na yan. Direk Du, wala pa ba ang pondo? Critical na ang research. Kailan tayo makakapera? Kapag wala kaming nakuhang pondo, wala na. Kailangan na naming itigil lang. Kunti na lang talaga. Kung saan natin nagsasama, yung mundo para mag-focus sa research. Siguradong nagtagumpay na sana tayo ngayon. Direk Du, magsalita ka naman. Di wala tayong magagawa kundi. Direk Du. Mukhang yung mga importante tao. Napakalaman mo, Nung nanghiram ka ng pera, sabi mo 1 buwan lang. Ngayon 3 buwan na ang nakalipas. Wala kaming naririnig kahit kaluskos. Hoy, balak mo ba kaming takbuhan? Kuya Itak. Hindi po. Pwede bang painumin mo muna ako ng kaunting panahon? Siguradong babayaan ko. Ang kumpanya mong to, malapit nang lumubog. Huwag mo akong gawing tanga. Pumili ka, magbayad ka ngayon, o puputulan kita ng kamay. Kuya Itak, bigyan mo pa ako ng 3 araw.
Hindi, 2 araw na lang. Yung 500,000, tiyak na babayaran ko sa'yo. Babayaran ko ang 50,000. 50,000? 50,000? Yun ay noong nakaraang buwan pa. Ngayon, 2 milyon na ang utang mo sa akin. Anong sinasabi mo, Maidao? Huwag kang sobra-sobra. Gusto mo akong pagbayarin ng 2 milyon? Mangarap ka na lang. Sage, may pinagmanahan ka. Sabihan nyo ang mga tao sa labas. Kunin ang lahat ng gamit sa kumpanya niya, ubusin nyo, at isa pa. Putulin ang kamay niya. Maidao, illegal to. Bitawan mo ako. Magbibilang lang ako ng 3. Bayad o putol ang kamay. 3. Ako ang magbabayad ng utang niya. Asino kang bata ka? Magkano ba ang utang niya sa'yo? Babayaan mo ang utang niya? Ito si Mr. Liang. Gusto niyang bilhin ang kumpanya niyo. Ako ang kanyang kinatawan. Anong problema? Pwede nating pag-usapan sa akin. At nangangako si Mr. Li na lahat ng utang ng kumpanya niyo ay sasagutin na niya. Kung gusto mong tulungan siyang linisin ang utang, bayaran mo muna ang 5 milyong utang niya sa akin. Putang ina. Kanina 2 milyon lang. Hindi. 40,000 lang ang inutang ko sa'yo. Naniningil ka ng ubod ng laki. Kanina ay 2 milyon. Ngayon, kailangan mong magbayad ng 5 milyon. Isang 5 tandang bawas 6 loan shark lang pala to. Legal consultant ako ni Mr. Lee. Lahat ng ginawa nyo ay pasok sa illegal na pagpapautang, pananakit, at extortion, 3 malalaking krimen. Lumalabag ito sa criminal law ng ating bansa. Akatawanin ko si Mr. Lee. Pa-formal kayong idemanda. Huwag mo akong tinatakot. Ang magbayad ng utang, natural lang yan. Kung mapapatunayan ang kaso, ang sentensya mo ay 5 hanggang 20 taon. Kayo namang lahat ay mga accomplice. Minimum ng 10 taon yan. Kuya Itak, umalis na tayo. Kayong lahat. Hintayin nyo lang ako. Hindi ko kayo tatantanan. Antayin nyo ako. Ginoong Lee. Maaming utang ang kumpanya ko. Sigurado ka bang gusto mong bilhin ang kumpanya ko? Magbigay ka na lang ng presyo. Ang kumpanyang ito, lahat ng natitirang produkto at sweldo ng empleyado. Kung susumahin, nasa 10 milyon. Milyon, boss ka na. Ang boss do na ito, tapat na tao. Hindi niya sinubukang lamangan ako. Pagkatapos kong bilhin ang kumpanya, pwede ko siyang papatuloyin sa pamamahala. Ikaw pa rin, Nye. Ay ikaw pa rin ang bahala. Ginoong Lee. Boss Lee. Ang ibig mong sabihin, pwede pa rin akong magtrabaho dito? Boss Lee. Ang sweldo namin, makukuha na ba namin ngayon? Ibibigay ko. At may dagdag na 1 buwan. Para sa'yo rin, Manager Du, iisa lang ang hiling ko. Focus tayo sa robot. Ako na ang bahala sa pera. Salamat, Boss Lee. Napakagalante mo, Boss Lee. Mabuhay si Boss Lee. Boss Lee, ikaw talaga ang tagapagligtas ng Genesis Bio namin. Ipirmahan ko na ngayon din. Boss Du, critical, dagdag milyon. Kung hindi, lahat ng pinaghirapan natin noon, masasayang lang. Sino po ito? Ah, Boss Lee, ito si Xiao Liu, taga-laboratorio namin. Huwag mong maliitin dahil bata pa siya. Napakagaling niyan, isa siya sa mga haligi ng laboratorio namin. Xiao Liu, si Boss Lee na ang ating bagong boss ngayon. Boss Lee, andyan na.
Boss Lee. Totoo ba yung sinasabi nila? Ipaliwanag mo muna sa akin ng detalyado ang tungkol sa medical robot. Boss Lee, ang medical robot ay malawakan ng ginagamit ngayon para sa precision na pagde-deliver ng targeted therapy drugs sa cancer patients. Boss Lee, kung mag-invest tayo ngayon ng 10 milyon, pinakalate ng isang buwan, matatapos na namin ang research and development ng medical robot. Isang buwan? Kailangan kong kumita ng 50,000 sa isang buwan para i-upgrade ang system. Impyerno ng medical robot abot ng isang buwan. Bago pa kumita. Kailan pa abot yon? Kailangan talagang pabilisin to. Boss Lee, paano kung 8 milyon okay na sa amin? Boss Lee, 7 milyon. Limang milyon? Boss Lee, bigyan nyo lang ako ng 5 milyon. Kahit di na ako kumain, uminom o matulog. Ilalaan ko lahat ng oras ko sa sisiguraduhin kong hindi masasayang ang pera mo. Nababaliw na yata si Xiao Liu. Wala na iyang pakialam sa buhay niya. Hindi sapat ang 5 milyon. Kahit umayot siya ng 24 oras. Impossible pa rin, yan ma-develop. Mukhang hindi talaga kontento sa eksperimento natin tung bagong boss. Ibibigay ko sa inyo 20 milyon. Ano? 20 milyon? Boss Lee, nagbibiro ba kayo? Kapag nakuha namin itong 20 milyon, ang laboratorio na makakapag-hear na ng maraming tao. Hindi na magtatagal, magtatagumpay din ang Pero may isa akong kondisyon. Boss Lee, sabihin nyo lang po, kahit ano pang hiling yan, papayag ako. CJ. Ipinapahayag ko, simula ngayong araw na ito, doble ang sweldo ng lahat. Doble ang bonus, doble ang lahat ng benepisyo. Ibuhos niyo ang lahat sa research at development. Sa loob ng kalahating buwan, gusto kong makita ang resulta ng pananaliksik. Sa loob ng isang buwan, gusto kong makita ang halaga na maidudulot ng medical robot. Kaya niyo bang gawin? Masidong maiksi naman, yung kalahating buwan. Napakaganda ng alok ni Boss Lee. Pero yung oras. Kaya, Boss Lee, kaya kong pumirma ng kasunduan ng buhay para sa'yo. Pumayag si Chairman Qian na makipag-deal sa'yo, 100 milyon. Ipapadala mamaya yung pera sa account ng kumpanya mo. Dito, tuloy na. Suportado na tayo ngayon ng Shitsin Group ng buong buo sa research at development ng medical robot. Basta magtagumpay lang ang kikita tayo ng ilang bilyon sa isang taon. Hi! Congrats, Tito. Hahamakin na ng kumpanya natin ang matinding tagumpay. Liyang, simula ngayon, magkaiba na ang antas ng buhay natin. Abangan mo na lang kung paano kita durugin pagkatapos nito. O siya. Ngayon na, mag-hear ka na ng mga tao. Kunin mo lahat ng medical expert, mga tech talent. Lahat ng gusto nyo, kunin nyo. Dapat matapos natin ang sa loob ng 3 buwan. Tito, ako na agad ang bahala. Ah, Liu, tingnan mo tong excitement mo. Hindi pa nga tapos ang research mo. Sampung beses kung ilalagay ko lahat ng natitirang pera. Sa pasok palabas na to, bali 200 milyon din yun. Eh di mas mapapabilis pa natin ang research. Boss Lee. Boss Lee. Boss Lee. Manager Du. May ipapagawa ako sa'yo at gawin mo na ngayon din. Yung pera ng kumpanya, maliban sa pondo ng laboratorio. At sweldo ng mga empleyado. Yung lahat ng matitira, ibili mo ng stocks ng Warrior Gaming Company. Tandaan mo, lahat-lahat yan. Ano? Boss Lee, mahigit 20 milyon ang gagamitin ng kumpanya pambili ng stocks. Paano kung malugi na naman tayo? Boss Lee? Napakapabago-bago ng stock market. Yung bultuhan nating pagbili, masyadong malaki ang risk. Kunti na lang muna, boss. Kung para sa 2 bilyon, barya lang yan. Kahit malugi, wala yon, Manager Du. Kung sinabi kong bumili ka, bumili ka. After 3 days, ibenta mo lahat.
Walang risk tong pagbili ko ng stocks. Sa loob ng 3 araw, handa na kayong humanga sa akin. Kung sana sa akin na lang binigay ni Boss Lee yung pera, di sana. Mas lalo pang bumilis ang research. Ngayon, tinapon lang niya sa stock market. Di ba parang sinunog niya lang yung pera? Iwan ko ba kung anong pumapasok sa isip ni Boss Lee? May kasiguraduhan ba? Nakikita ka sa stocks. Manager 2, baka gusto mong kausapin uli si Boss Lee? Ako, paano ko naman kakausapin? Hindi mo ba narinig yung tono ng pagsasalita niya? Halatang walang halaga sa kanya, yung 20 milyon, di ba? Ano nga ba talagang background ni Boss Lee? Nagtatapon lang na milyon-milyon sa stocks na paang naglalaro lang. Bahala na, huwag na natin isipin. Sa kanya naman yung pera, di ba? Kung bibili, di bibili na lang ako. Dasal ko na lang sana, kunti lang yung malugi ngayon. Buti na lang, Xiao Liu, at walang pera ng lab ang sinugal ni Boss Lee. Mag-focus ka lang talaga sa research mo. Kapag nalugi tayo sa stocks ng husto, ang kumpanya, asa na lang talaga sa medical robot bilang huling sandigan. Huwag kang mag-alala, hindi na ito mangyayari. Liang, balita ko nakuha mo na raw ang Genesis Bio. Pumapasok ka na rin sa biomedical field. Boss siya, ang bilis naman ng balita sa'yo. May kinalaman kasi sa negosyo namin yan. Kaya medyo pinagtuunan ko ng pansin. Kung gusto mo, padadalhan kita ng 2 eksperto para tulungan ka. Eksperto. Ayos yan. Kulang na kulang ako sa tao ngayon. Maraming salamat talaga, boss siya. Ano bang dapat ipagpasalamat? 2 beses mo na akong nailigtas. Trabaho ko lang tong tumulong sa iyo. Nga pala, Liang, paano mo nalaman na may sadyang babangga sa akin? Noong unang araw na makita kita, napansin ko agad na sobrang itim ng aura mo, tiyak na may kapahamakang darating. Kaya nagkunwari akong nagkalkula gamit ang mga daliri ko. Maniniwala ka ba? Kung may mahulaan ka talaga ngayon, saka lang ako maniniwala. Dahil pinadalhan mo ako ng eksperto. Ipapakita ko sa iyo ang tunay kong kakayahan. Alam mo yung City Basketball League. Ang kupunan natin sa Yancheng, magcha-champion sa loob ng 5 minuto. Aba, alam ko. Ako pa nga ang sponsor ng Yancheng team. Pero maraming mas malakas na koponan kumpara sa atin. Abakan mo na lang. At saka, ang score ay 103 laban sa 78. Lamang ang Yancheng ng 5 puntos. Ang detailed naman ang sinasabi mo, pati score eksakto. Hindi ako naniniwala. Kung ganoon, pustahan tayo. CJ, kung tama ka, pagbibigyan ko ang isang hiling mo. Kapag hindi mo nahulaan, hayaan mo akong mag-isip ano kayang parusa ang bagay sa iyo, manloloko ka. Isang hiling ang ibibigay mo sa akin. Ewan ko lang kung pumayag kang maging girlfriend kita, tatanggapin mo ba? Siya ba manghula? Alam mo ba kung bakit ako nag-invest sa'yo? Naiintindihan ko, Boss Kian. Sa sandaling lumabas ang medical robot natin, mababago na nito ang paraan ng paggamot sa kanser. Kaya si Boss Chia Mingzi, sa larangan ng biomedical, mawawalan na ng merkado. Isa kang matalinong tao. Si Chia Mingzi, isang babae lang. Naglakas loob pang makipag-agawan sa negosyo ko. Chia Mingzi, dahil hindi ka natudas noong nakaraan. Ngayon, hahayaan mo ba akong tapusin ka ng patas at haapan? Binibigyan kita ng 1 buwan. Kapag wala kang na-research na resulta, pananagutan mo ang kahihinatnan. Opo, Boss Kian. Walang silbi. Puro kayo walang silbi. Binigyan lang ako ni Boss Kian ng 1 buwan. Ang mga ekspertong ito, kailangan pa ng 3 buwan. Pa makabuo ng resulta, gusto ba nilang mamatay ako? Puntahan niyo sila. Sabihin niyo sa kanila, simula ngayong araw na ito, magtrabaho sila ng 24 oras. Ikandado niyo ang pinto ng laboratorio. Hanggat walang nabubuong resulta, huwag na huwag nilang isiping makalabas.
Hayaan niyong ipakilala ko ang lahat, ang dalawang ito ay eksperto. Sa medical field mula sa Mincy Group. Mula ngayon, magkakasama na tayong lalaban sa lakang ito. Eksperto mula sa Mingzi Group? Boss Lee, paano nyo sila napapayag? Boss Lee, ang galing nyo talaga. Ang Mingzi Group, sila ang nangunguna sa biomedical field. At nagawa nyo silang mapapayag na magtrabaho para sa atin? Si Yao Liu, ngayong may dalawa na tayong ekspertong kasama. Gaano katagal pa bago mabuo ang medical robot? Boss Lee, tinitiyak ko sa inyo, sa loob ng 10 araw, tapos na ang. Tinitiyak din namin. Boss Lee, tumaas. Boss Lee, tumaas. Talagang tumaas. Manager Du, anong tumaas? Yung stocks na pinabili mo, Boss Lee, 3 araw na, tumaas. 10 bises na double ang itinaas. Ano? 10 bises. Meron pa ba tayong extra na pera pambili ng stocks? Nga eh. At yung stock na binili, umaas pa ng 10 bises. Paano nangyari yun? Sabi ko, pinabili ako ni Boss Lee ng stocks. Kung binigay na lang sana sa akin ni Boss Lee, yung perang yun. Ngayon, sinugal lang sa stock market. Di ba nasayang lang? Iwan ko ba kung anong pumapasok sa isip ni Boss Lee? Wala namang sigurado sa stocks. Mahigit 200 milyon, yun sa account ng kumpanya. Deti, ilang taon ba tayo magtatrabaho para magkapera ng ganyan? Isinugal lahat sa stocks. Ang laki ng bayag mo, Boss Lee. Parang ang dali-dali lang kumita ng 200 milyon. Boss Lee, paano mo ginawa yun? Sobrang unbelievable nito. Barya lang yan. Sa susunod, tayong lahat. Mas malaki pa kikitain natin. Boss Lee, esensya na po. Akala ko itinatapon mo lang pera sa stocks. Siguradong babagsak. Boss Lee, believe na talaga ako sa'yo. Dati, bulag lang talaga ako. Sa galing ng paningin at talino mo. Genesis Bio, tiyak na lalong angat at angat. Manager Du, maglabas ka ng 100 milyon para sa research lab. Pag successful na ang project, may bonus ang bawat isa. Liang, bagay ba sa akin to? Boss siya, sa ganda at pangangatawan mo, kahit sako bagay sa'yo. Sige, ito na nga. Ikaw naman, magsukat ka na. Ako? Wag na, ayoko. Pinakaayaw kong magsukat ng damit. Tara. To, di bagay sa kulay mo. Tear shy mo pa iba. Okay naman na. Bumibili lang ng damit. Di naman kailangang ganyan kaarte. To, luman na estilo. Palit. To, pangit ng tela. Palit. To, bulok ang pagkagawa. Palit. To, di tama ang fit. Palit. Boss siya, okay na ba to? Bumili lang ng damit. Ang hirap-hirap naman. Huwag kang mainip. Pag successful na yung medical robot mo, mapapanood ka na sa Z. Report. Lumabas na ang report. Yehey! Nagtagumpay tayo. Yung robot na ni-research natin. Successful na ang. Tito, ikaw talaga ang may diskarte. 10 araw pa lang. Tapos na agad phase 1 ng research natin. Sa ganitong bilis, sapat na ang 20 araw para ma-develop natin ang medical robot. Itong mga ekspertong to, napakayayabang kasi. Pag di mo pinagpag ng konti, malay mo kung kailan pa matatapos. Punta tayo sa Shitsin Group.
President Chen, reporter po ako ng Yanqing T. Balita namin nagre-research kayo ng medical robot project. Kamusta na po ang progress? Kaya ba talagang baguhin ng medical robot ang direksyon ng paggamot sa cancer? Ito na ba ang bagong paraan? Tama. Pinag-aalan namin ang medical robot. At tapos na namin ang phase 1 ng research. Salamat sa pagsisikap ng lahat. Yung bonus na ipinangako ko, ibibigay ko na ngayon. At saka sa medical robot. Bawat sentimong kikitain nito sa hinaharap, may parte kayo. Salamat, Boss Lee. Mas mabilis to sa inaasahan ko. Oras na para gawin ang dapat gawin. Kumita ng pera. Manager Du, ipaalam sa lahat ng media na matagumpay na ang ating research. Ipalaganap mo ang balita at ipaingay ang pangalan ng Genesis Bio. Ni Boss Lee. Gagawin ko kaagad. Boss Chen, PES isa pa lang ang tapos sa robot nyo. Malayo pa ba ito sa aktual na paggamit? Matagal pa ba? Huwag kang mag-alala diyan. Malapit na naming ilabas ang resulta. Boss Chen, sabi nila malapit na silang magtagumpay sa research. At malaki na ang nagagawa nito. Wala ba itong magiging epekto? Sa'yo. Genesis Bio? Iyong sinasabi mo, iyong maliit na kumpanyang malapit ng malugi, mga ganyang klaseng kumpanya sa buong bansa. Wala pang 1,000, may 800 din lahat sila nangangarap umangat agad. Ang totoo, hindi nila mababago ang tadhanang malugi. Wala itong kahit katiting na epekto sa akin. Pero nakuha ng Genesis Bio, lahat wala ang lakas. Malaking pundo na raw para sa research. Ang bagong boss ng Genesis Bio. Mukhang bata pa. Ang pangalan daw ay Liang. Boss Chen, kung mauna ang Genesis Bio na magtagumpay, May paraan ba para harapin iyon? Kalokohan. Impossible yan. Gio. Talaga palang binili niya ang Genesis Bio. Iina, ginamit niya pera ko. Naging kakumpetensya pa. Sinadya niya ba akong inisin? Hindi ba sadya naman nitong inisin ako? MR Chen, ano po ang sinabi ninyo? Minamahal ng mga kamedya, ang Genesis Bio. Itong bagong boss na dumating. Dati lang siyang delivery rider. Anong karapatan niya? Na malampasan kami sa high-tech na larangan na to? The delivery rider. Itong si Liang, kababata ko. Sa loob ng 20 taon, ang tanging trabaho niya ay delivery rider. Ambisyoso ang taong yan. Nakatsamba na malaking pera, tapos gaya-gaya sa pagnenegosyo. Delikado ang ginagawa niya. Puro papugi lang yan. Akala niya ba, napakababa lang ng kalidad sa industriya naming medical? Ano bang alam niya? Pero ang research naman, hindi kailangan siya mismo ang gumawa. Ama, boss na rin naman si Liang ngayon. Tulad niyo, kailangan lang niyang mamuhunan. Hindi yan biro. Ano bang estado niya at kinukumpara mo kami sa kanya? Alam mo ba kung gaano kahirap mag-research ng medical robot? Hindi lang yan nangangailangan ng malaking puhunan. Kailangan din ng suporta mula sa mga eksperto. Sa katunayan, ang Q1 Tech namin ay suportado ng Shitsin Group. Sa pera, may pera. Sa tao, may tao. Kahit na ganyan, nahihirapan pa rin ang research at development namin. Ano bang meron si Liang? Hintayin lang natin na maubos ang pera niya. Tiyak na magsisisi siya. Ah, sinusuportahan pala ng Shitsin Group si Boss Chen. Kaming Q1 Tech lang ang makakadevelop ng medical robot. Mukhang mangunguna na sa panahon ang Q1 Tech. Boss Chen, pagkatapos na. Ano nang nangyayari? Matagumpay na na-develop ng Genesis Bio ang medical robot. At hindi lang phase 1 na, kundi kumpletong-kumpleto na. Fake news na ganyan, pinaniniwalaan nyo? Halatang clickbait lang yan, panggulat lang sa tao. Mga journalist kayo, pero nadadala agad? Abay, ang galing naman ng teaming nitong si Liang. Kabibili lang ng isang lugmok na kumpanya. Tapos biglang may breakthrough agad? Bakit? Siya ba ang chosen one? Sa tingin ko, sadyang gawa-gawa lang niya, yang balitang yan. Gusto niya lang makakuha na matinding atensyon ang Genesis Bio. Para makapanloko ng mga investor. Yun lang yun. Mga kaibigan kong journalist. Hindi biro ang teknolohiya. Lalo na't buhay ng mga pasyente ang nakataya rito. Ang mga taong tulad ni Liang, dapat kinukondena. Dapat iban na sa industriyang to. Tama, dapat iba na ang ganyang tao. Gamitin ang ganitong bagay para magpapansin. Sobrang ngalanghya. Correct. Buti pa mabangkarote na lang ang kumpanyang yan. Huwag kayong mag-alala. Maglalaan talaga ako ng oras para mag-organisa ng mga taga-industriya. Para maningil ng paliwanag sa Genesis Bio. Dapat nilang malaman na ang pagpapakalat ng chismis ay labag sa batas. Ang ating industriyang medical ay dapat panatilihing malinis at tapat. Hindi natin papayagan ang mga pesting to. Tama yan, Boss Chen. Suportado ka namin. Dapat talagang sipain palabas sa industriyang medical ang mga salot na yan. Boss siya, ngayong pinagdududahan na lahat. Ng tao na peke ang Genesis Bio. Kaya mo ba akong direktang kausapin sa negosyo? Di ka ba takot na lokohin kita? Isa kang tumutubong puno ng pera ngayon. Bakit hindi kita agahan hablutin? Boss siya, napakalaki ng negosyo mo, itong maliit kong kalakal. Malamang hindi yan papansinin ng isang tulad mo. Hindi naman ganoon kalaki ang kita ng medical robot sa isang taon. Pero ang teknolohiya nito, napakahalaga niyan.
Pwede itong pagmula ng marami pang industriya. Kung magtutulungan tayong i-develop to, ang kita sa isang taon ay pwedeng lumampas ng 10 bilyon. Kung ganyan kalaki ang kita kada taon at hahatiin kada buwan, wala na akong magiging problema sa pag-upgrade ng sistema ko. Boss siya, pakidetalye mo nga. Anong kalokohan yan, Genesis Bio? Director Kian, sismis lang yun. Imposibleng makumpleto ng Genesis Bio ang ganoong klaseng pananaliksik. Director Kian, para sa pag-aral ng medical robot, 2 taon at kalahati ang ginugol ko. Ngayon lang, sa tulong ninyo, saka palang natapos. Ang phase isa ng pananaliksik. Sinisiguro ko sa inyo, ang Genesis Bio, wala silang kakayahan para gawin yang pag-aral na yan. Dapat tapos ang sa loob ng 10 araw. Walang aberyang mangyari. Ito. Sech, Director Kian, tatapusin ko talaga to, utusan ko na agad ang lab na magtrabaho araw-gabi. President Lee, hindi ko inaakalang ganito pala kalawa. Ang saklaw ng aplikasyon ng teknolohiyang ito. Si Yao Liu, simula ngayon, magtutulungan na tayo ng husto sa Mingxi Group. Bilisan natin ang pananaliksik. Gaya nga ng lagi kong sinasabi. Lahat ng kikitain ng teknolohiyang ito, may parte ang bawat isa. Ang galing, lalo pang lalaki ang kikitain natin ngayon. Bihira na ngayon ang boss na ganito kaganda. Ang trato sa empleyado. Agosto 5, ninakaw ang datos na medical robot. Lubhang napinsala ang Genesis Bio. Napakababang klaseng galawan. Pati ako, dinada rin yung nakawan. May day off kayo ngayong araw. Umuwi na kayo at magpahinga. Mag-ipon kayo ng lakas. Salamat, Presidente Lee. Si Yao Liu, huwag ka munang umalis. Sige, Ako na agad ang bahala. Nakangiti kang parang buwaya. Anong tumatakbo sa isip mo? mamaya malalaman mo rin. May magandang palabas na naghihintay sa atin. Ang misteryoso mo naman. Bakit wala pa siya? Baka nag-overthink lang si Boss Lee. Pumarito si Liang para magnakaw ng eksperimento. Ito, nandito na ako sa lab ni Liang. Tanungin mo na agad, yung researcher, anong mga files ba ang dapat kong nakawin? Alam mo naman palang nandito ka para magnakaw. Di ka pa mag-ingay-ingay. Relax ka lang, Tito. Walang tao dito. Yung harapan nila. May nakapaskil pang ang abiso ng suspensyon ng trabaho. Tito, hintayin mo na lang ang magandang balita ko. Ano ba tong lugar na to? Parang maliit na pagawaan lang. Liang, wala ka talagang. Kahit kunting pakiramdam sa seguridad, no? Hayon lang nakakalat ang mga dokumento sa mesa. Ubos lahat to sa akin. Sana lang, tapos ka nang mag-research, para di na kami mahirapan pa. Sino kayo? Bakit kayo nagnanakaw ng gamit sa lab namin? Tinatanong mo pa kung sino kami. Ang kapal talaga ng mukha mo. Liang, Sheng Feng, ang pagkakaalala ko, di ba ang ganda-ganda naman ng lagay mo dati? Bakit ngayon, bumagsak ka na sa punto na pati ako pinagnanakawan mo? Liang, bitawan mo ko. Ito ay illegal detention. Nagnakaw ka, may ganang magsalita. Saang mata mo nakita na nagnanakaw ako? Namamasyal lang. Ako. Nahuli mo na sa akto, nagmamatigas ka pa rin dyan. Liang, inaamin ko, mayroon tayong maliit na di pagkakaunawaan dati. Pero sa kabila ng lahat, ang tagal na ng pinagsamahan natin.
Nakapag-develop ka ng medical robot. Buong puso talaga akong masaya para sa'yo. Bati lang ako. Bakit ganyan? Huwag kang plastic, magnanakaw ka. Paninira ng ari-arian ng iba. Xiao Liu, anong klaseng sentensya ba yan? Boss Lee, sa ganitong sitwasyon, pinakamababa diyan ay 10 taon. Paano kung nagdulot ito ng matinding pinsala? Hindi bababa sa 30 taon ang abutin. Sakto, may kakilala ako sa korte. Pwede nating ipahabang buhay ang sentensya. Boss Lee, kailangan ba talagang? Nagsisinungaling ka. Wala akong ginawang masama. Wala akong idinulot na kahit anong pinsala sa inyo. Pinagbibintangan niyo ako. Sira na ang pinto ng lab dahil sa'yo. Alam mo ba kung gaano kamahal ang pintong yan? Custom made yan. 1,000,000 piso. Sinungaling. Wala akong ginawa. Susi lang naman yung ginamit ko. Huwag niyo akong iniisahan. Wala akong alam. Kung may lakas kayo ng loob, tawagan niyo na ang pulis. Ayaw paawat, no? Cheng Feng, hindi halata sa'yo. Ang photogenic mo pala. Nabalitaan ko yung mga nasa loob ng selda. Ganyang klaseng makinis at maputi ang trip na trip nila. Broyang, patawad. Huwag na kayong tumawag ng pulis. Magsasalita na ako. Sasabihin ko na ang lahat. Si Chenjia yon. Si Chenjia ang nag-utos sa akin na gawin to. Liang, ay, hindi. Pakawalan nyo na ako. Wala naman akong nanakaw, hindi ba? Wala akong nakuha kahit ano. Gusto mong palayain kita? Depende yan sa magiging takbo ng usapan natin. Tito, itong Genesis Bio, isa lang itong shell company. Lahat ng equipment sa lab nila at pati mga computer. Pek lahat. Props lang. Itong si Liang, wala naman talagang pinag-aalan. Sinayang ko lang ang pagpunta ko rito. Akala ko ba itong bulok na isda na to ay talagang makakabangon pa. Cheng Feng, hawak ko na ang lahat ng ebidensya laban sa'yo. Huwag kang susubok ng kahit anong kalokohan. Boss Lee, ako na po ang bahala. Huwag kayong mag-alala. Napaka-plastic mong tao. Liang, hindi mo na dapat siya pinakawalan. Lahat ng ginawa niyang masama, siguradong babalik sa kanya yan. Liang, Bala kong mag-organisa ng isang medical summit para na rin ma-promote. Itigil ang mga kontra sa'yo. Sige, magandang yan. Sumikat ng maaga, kumita ng maaga. Puro na lang pera ang iniisip mo. Siyempre naman, kumita ng maaga, makapag-asawa ng maaga. Maaming abangan sa medical summit na to. Kapag nagtagumpay ang medical robot, isa itong malaking milestone sa industriya ng medisina. Mukhang kailangan na nating batiin si Boss Chen ng maaga. Sa bilis ng progreso ni Boss Chen, mukhang sa loob lang na mahigit 1 buwan, may lalabas na tong bagong tuklas. Ang 1 buwan, medyo mabagal pa rin. Mas mabilis ang mas mabuti. Kasi, sa bawat araw na mas maaga itong mabuo, ang mga pasyente ng cancer ay mas maagang maliligtas sa paghihirap. Huwaran ka. Kumpara sa'yo, sobrang nakakahiya ako. Isang tuwas para sa tagumpay ng Q1 Tech at ni Boss Chen. Cheers! Wala akong pakialam kung mamatay sila o buhay. Kahit na magtagumpay yung mga mahihirap, mamamatay pa rin ang dapat mamatay. Boss Chen, may nakita akong balita noong isang araw. May isang kumpanya raw, yung Genesis Bio, nakabuo na raw ng medical robot. Nagpapapansin lang, yan sa internet para sumikat. Ang mga ganyang tao, mga patawa lang. Sabi mo, clone? Mukhang ikaw iyon, ah. Naglakas loob ka pang pumunta dito? Bakit may dapat ba akong katakutan? Nakapag-research ka lang ng Phase 1 na robot. Nag-iingay ka na sa buong mundo. Ako, tapos na nga yung research ko. Hindi ba dapat lang na i-promote ko ito?
Anong level ka ba? Wala ka bang self-awareness? Ibalik ko sa'yo yung sinabi mo. Face isa pa lang yang sa'yo. Hirap ka na. Ang kapal ng mukha mong pumunta sa summit na to. Sino ka ba? May kaapatan ka bang magsalita dito? Lumabas ka. Tapos na ang research mo? Yang fake news na yan, kayang-kaya lang lokohin ang mga ordinaryong tao. Pero ang mga tao dito ngayon, mga insider ng industriya, naglakas loob ka pang magsinungaling dito? Ah, ikaw pala ang boss ng Genesis Bio. Ang lakas ng loob mong magyabang. Alam mo ba kung ano ang medical robot? Bata, maging praktikal ka naman sa buhay. Natututo ka palang lumakad. Gusto mo nang tumakbo agad? Anong mahirap sa pag-research ng medical robot? Isang maliit na galaw ko lang. Abot na agad ang level na hindi nyo mararating. Tumawa kayo, sige lang. Maya-maya, hindi na kayo makakatawa. Napakayabang naman ng batang to. Hindi man lang tayo nirerespeto. AMEA, nagpapanggap, ginagalit pa lahat ng tao dito. Mabuti na rin yan. Pagdating ni Chairman Kian, saktong pwede kanyang asikasuhin. Chairman Kian. Chairman Kian, anong magandang hangin ang nagdala sa inyo dito? Itong mga nakaraang araw, napakaingay ng balita tungkol sa medical robot. Ang Medical Association namin, ang dami nang natanggap na reklamo. May mga nagsasabi pa na namimiki kami sa Yanqing medical community. Sobrang sakit ng ulo nito para sa akin. Ang taong to, kahihiyan siya ng industriya, nagbukas ng kumpanya, pero imbes na mag-focus sa research, puro pakitang tao lang ang inaatupag. At ngayon, dinamay na ang buong Yanqing medical community. Hindi ba hinihila niya tayong lahat pababa? Mga kasama, kapag bumagsak sa atin ang pressure ng public opinion, hindi biro ang magiging epekto nito. Kung gusto pa nating lahat mabuhay sa industriyang ito, ngayon, kailangan nating panagutin ang ilang tao. Yung sinasabi nilang ilang tao, naninira na lang kung kani-kanino. Pinagbibintangan nyo agad. Kaya nyo bang irepresenta ang buong Yanqing medical community? At gusto nyo akong pagpaliwanagin nyo. Katawa-tawa. Kayabangan, At sino ka naman? Kinakausap pa kita. walang galang. Si Chairman Kian, tunong Shitsin Group namin. Ang lakas naman ng loob mong magsalita ng ganyan sa kanya? Si Chairman Kian ay presidente ng Medical Association. 30 taon ng haligi ang Shitsin Group sa industriya ng medisina. Kilala ng lahat. Talagang wala kang alam sa pinapasok mo. Ikalawa ng Setyembre, aksidente sa Hian Park, gawa-gawa lang pala. Ang chairman ng Shitsin Group, inaresto dahil umarkila ng kumatay. Kaya pala ikaw ang may gustong pabagsakin si Xiaming Xi. Pero sa susunod na buwan ka pa hulihin. Sige, ngayon pa lang. Ipapakulong na kita. O ano? Natamimi ka? Natatakot ka na? Akala ko ba matabil ang dila mo? Ang ating Chairman Kian ay isang haligi ng industriyang medical sa Yanqing. Kung maglakas loob kang galitin siya, maghanda ka ng magsara ang kumpanya mo. Haligi. Akala ko naman kung gaano ka kapangyarihan. Kaya naman pala naungusan ka agad siya ni Xiaming Xi. Emra Kian, mukhang wala ka ring ibubuga ah. Tumahimik ka. Di ba ikaw ang may sabi kanina na magsalita ako? Ngayong nagsalita na. Galit ka naman? O edi wow. Ikaw. Sage, mabuti. Bagong bula, walang takot sa veterano. Ilang dekada na ako. Sa industriyang ito, dumaan na sa kung ano-anong unos. Pero ngayon lang ako nakakita ng isang inutil na walang galang gaya mo. Sino sabi? Ikaw ang tigre dito. Chairman Kian, huwag po kayong magpigil diyan. Ginagamit ng inutil na yan ang fake news. Pasiraan tayo at pagsamantalahan ang industriya natin. Dapat iban na sa industriya ang mga demonyong tulad nito. Tama, Chairman Kian. Nakasalalay dito ang reputasyon nating lahat. Kakapal ng mukha ng batang to. Pakiusap, aksyonan nyo na ito, Chairman Kian. Chairman Kian, kayo na po ang bahala ngayon. Alisin na ninyo ang salot na to sa industriya natin. Kung hindi, mawawalan na ng kredibilidad ang lahat. Binibigyan nyo lang ng leksyon, ah. Sino ba kayo sa tingin nyo? May medical robot ako, takot ako sa banyo. Mga walang alam sa mundo. Wala ka pang nagagawang medical robot. At kahit makagawa ka pa,
Isang salita ko lang, wala kang lugar dito sa Yancheng. Sarili mo na nga lang di mo mailigtas, ang lakas mo pang magyabang. Nag-file na ako ng patent kahapon. Malamang malapit na. Yung maaprubahan yon. Pagdating ng araw na yon, lahat kayo unti-unti na lang mawawala sa industriyang to. Ang medical robot na 3 taon naming pinag-aralan sa Dacia Research Institute, na unahan pang magawa ng iba. Punong-puno talaga ng henyo ang Dacia natin. Academician Gao. 3 pasyente ng cancer sa ospital sa Beijing. Gumaling na matapos gamitan ng medical robot. Magaling. Bilisan mo ang takbo. Hindi na talaga ako makapaghintay na makita itong Genesis Biona 2. Lalo pang lumalala ang kwento ng batang to. Pati patent pinasok na. Tama na. Noong una, peking balita lang. Ngayon naman, peking patent. Ginagawa mo talaga ang lahat. Pasiraan ang industriya namin. Akala mo ba wala kaming gilagid? Sarili mong walang kwenta, tapos feeling mo lahat sinungaling. Ang maglokohan ng sarili, hindi yan nakakabuti. O sige, sabihin na nating totoo ka, magaling ka. Eh di ilabas mo, ipakita mo sa lahat. Tama. Pakita mo nga. Puro ka lang sasadyan Kaya wala ring mali sa sinabi ni Boss Chen tungkol sa'yo. Pag pinakita ko sa'yo, baka kopyahin mo lang ang tekniki ko. Eh, di lugi ako nun. Pinaglololoko mo ba ako? Ha? Ayan ka na naman. Nagmamadali na naman. Sabi nga sa kasabihan, kapag tinuruan mo ang apprentice, magugutom ang master. Relasyon nating dalawa, saan pa ba umabot? Ako, talagang hindi ko pa pwedeng ituro sa'yo. Ganito na lang. Bibigyan kita ng paraan, ikaw kilalanin mo akong master mo. Pag-iisipan kong ituro sa iyo ang second stage na research method. Sakto, nandito ang mga kasamahan natin para sa ating dalawa. Maging saksi. Sobra ka na. Ano? Ayaw mo? Wala ka talagang kaplano-plano. Ganito, bibigyan pa kita ng isang huling pagkakataon. Kung gusto mo talagang makita, ito na ang huling pagkakataon mo. Pag ayaw pa, wala na talaga akong magagawa. Sabihin mo na kasi. Gustong makakita ng medical robot. Magka-cancer ka na lang kaya? Punyeta ka. Tingnan mo at lalapain ko yung bibig mo, Director Lee. Boss Lee. Boss Lee. Maraming salamat po talaga sa inyo. Iniligtas nyo ang buhay ng buong pamilya namin, Boss Lee. Anong ginagawa mo? Ang nanay ko, 3 taong kinanser. Lubhang naghirat sa mga taon na yon. Maipagamot siya. Ibinenta ko ang kots ko. Lahat ng pwedeng ibenta sa bahay, ibinenta ko na. Pero hindi pa rin siya gumaling. Nakikita ko ang sarili kong ina na paubos na ang oras. Bilang anak, sobrang sakit sa loob. Wala akong kakayahan Buti na lang nandyan ang medical robot ninyo. Ganap niyang pinagaling ang sakit ng nanay ko. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan, Boss Lee. Hayaan niyo na po akong lumuhod sa inyo, Boss Lee. Hi. Marami pang tao sa mundong ito na naghihirap at nasasaktan. Hindi ko akalain na sa hindi sinasadyang paraan, nakagawa pala ako ng isang bagay na ganito kahalaga. Huwag mo na akong pasalamatan. Ikinalulugod kong makatulong sa nanay mo. Boss Lee, ang medical robot ninyo ay talagang pag-asa ng lahat ng may kanser. Isa kang napakabuting tao. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko. Hinihiling ko na humaba pa ang buhay mo, Boss Lee. CJ, hinihiling ko rin na humaba ang buhay ng nanay mo. Salamat, salamat. Anong nangyayari dito? Genesis Bio, nagtagumpay nga ba talaga sa pananaliksik? Liang, nagpapanggap ka pa rin diyan? Ito na siguro yung mga binayaran mong artista, no? Ang sobrang cringe naman nito. Magkano ba binayad niya sa'yo para magpanggap dito? At gumawa ka pa ng kwento na may kanser ang nanay mo?
Kapag nalaman ng nanay mo, sampal ka. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Hindi ako artista, President Lee. Talagang pinagaling niya ang sakit ng nanay ko. Ayos lang yan. Huwag mong patulan ang ganyang klaseng tao. Ang mga ganyan, marurumi ang pag-isip at hindi matanggap na may umaangat na iba. Liyang, tigilan mo na yung pagpapanggap na yan. Matagal na kitang tinitiis. Isama mo itong artista mong alalay at lumayas kayo sa summit na to. Wala kang karapatang dumalo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, itong summit na to. Inorganisa ito ni Xia Mingxi para sa akin, inimbita ka lang dito. Para matauhan ka sa katotohanan. Niloloko mo ba kami? Sino ka ba para magmalaki? Lahat ng nandito, pati na si Chairman Qian. Kailangan pang magpakumbaba sa kanya. Kayo pa kaya? Chairman Qian, hindi kita pinatatamaan. Tama na. Wala na akong panahong makinig sa walang kabuluhan ninyong pagtatalo. Liyang, tapos na ang kalokohan mo. Opisyal kitang inutusang. Bumalik at isara ang Genesis Binyo mo. Presscon para humingi ng tawad. Kian, wala kang pakialam kung isasara ko o hindi ang kumpanya ko. Huwag kang makialam sa bagay na hindi mo naman dapat pinoproblema. Ang lakas ng loob ng batang to. Magsalita ng ganyan kay Chairman Qian. Saan ba siya kumukuha ng lakas ng loob? Pagkatapos ng summit, gusto ko siyang mawala. Mabuti. Tunay ngang ang mga bayani ay lumilitaw sa kabataan. Ginoong Lee. Magpakilala ako. Ako ay mula sa Dacia Research Institute. Ako si Gao. Academician Gao pala. Ano pong maitutulong ko? Ginoong Lee, salamat sa iyong namumukot tanging kontribusyon sa larangan ng medisina. Ang iyong medical robot, sa loob lamang ng isang araw, ay napagaling na ang napakaraming pasyente ng kanser. Paakang, kanilang tagapagligtas. Kung mas marami lang sanang tulad mong negosyante, dito sa ating bansa, kaming mga veterano, ay mas makakapagpahinga ng maluwag. Huwag purihin. Ang tunay na pundasyon ng Dacia. Ginagawa ko lang. Kung ano ang dapat kong gawin. Magaling, hindi mayabang. Eka, Xiaoli, may isa pa akong pakay sa pagpunta rito. Gusto sana naming makipagpalitan ng kaalaman sa inyo. Sa aspetong akademiko, hindi ka naman tatanggi, di ba? Maraming salamat po, Academician Gao. Sa ngalan ng Genesis Bio, malugod po namin kayong tinatanggap. Pakiusap, gabayan po ninyo kami. Sige. Dacia Research Institute. Sobra na to. Ang Research Institute, makikipag-collaborate. Sa hampas lupang yun, Mukhang matagumpay nga ang ng Genesis Binyo. Director Qian, huwag kayong mag-alala. Ang matandang yan, iyak na isa pang bayarang artista. Nagpadala na ako kahapon ng tao. Paasya sa atin ang laboratorio nila. Wala naman talaga silang ginagawa. Anumang medical robot research. Sana totoo ang balita mo. Academician Gao, yung medical robot ni President Lee. Totoo bang successful na? Nakatanggap ako ng notice. Dumayo pa ako galing Maynila. Hindi nyo pa ba alam? Lee, mukhang magaling kang magtago ng sikreto ah. Tulong lang ng mga kaibigan ko, tinulungan nila akong mag-promote. Nandito na ko. Takot ka pa bang hindi ko malat yan? Tara, dalhin mo ko sa lab mo. Tingnan natin. Academician Gao, isama nyo naman kami. President Lee, pasilipin niyo rin kami. Faye, nagtagumpay nga kaya ang research ni Liang? Bakit di na lang din tayo tumingin? Mga kit nyo. Ilang aktor lang, lokong-loko na kayo. Itong si Liang, puro yabang lang alam. Panoorin nyo kung paano ko siya pababagsakin sa harap ng lahat. Matanda. Taga-Dacia Research Institute ka? Ayos yan ah. Mukhang totoo ang suot mo. Liang, ang galing mong magdrama. Kumpleto talaga ang palabas mo. Una, peking balita. Apos, peking patent. Sumunod, peking pasyente. At sa huli, itong peking academician.
Ang lakas ng loob mong saktan ako. Kung bastusin mo uli si Academician Gao. Hindi lang sampal na ganyan ang abutin mo. Tingnan nga natin kayo. Totoo silang taga Dacia Research Institute. Totoo si Academician Gao. Ibig sabihin, totoo rin ang medical robot ni Liang. Liang, ang laki ng apog mong lokohin si Academician Gao. Academician Gao, hindi nyo pa po alam. Ang Liang na yan, sumali sa summit na to. Pagtatakpan lang niya, yung Peking Medical Robot Project. Para makapang-utang. Ayo po ang eksperto. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Ano? Di pa rin kayo naniniwala? Sag, panoorin nyo kung paano ko siya hiyain. Cheng Feng, halika dito. Liang, yang mga medical equipment mo sa lab, pati mga computer, puro props lang. Akala mo di ko alam? Itong Genesis Bio mo. Shell company lang. Tingnan natin kung paano ka pa magpangga. Sabi ko lumapit ka sa akin. Sabihin mo sa kanila kung anong nakita mo kahapon sa lab. Yung kahapon kasi. Ako na ang magsasabi sa kanila. Kung anong nakita ni Cheng Feng kahapon. Tiyong, nasa lab na ako ni Liang. Tanungin mo na yung researcher kung anong mga files ang dapat kong nakawin. Boss Lee, pasensya na po. Si Chenjia kasi, pinilit niya akong nakawin yung mga files. Kahapon ka pa nahuli, naglakas loob ka pang lokohin ako. Iyong, makinig ka muna sa akin. Sadya kong pagnanakaw ng importanteng teknolohiya? Hulihin niyo silang lahat. I-turn over sa mga otoridad para mabigyan ng mabigat na sentensya. Sag, bitawan niyo ako. Kian, tulungan mo ako. Tulong, mahuhuli na ako. Wala kang kwenta. Kian Dong. Liang, sabi mo di mo ko ay dedemanda ah. Di ako ang batas ah. Ikaw. Liang, pasensya na. Late yata ako. Namiss ko tuloy ang magandang palabas. Saktong-sakto ang dating mo. Tamang-tama sa oras. Liang, tanda-tandaan mo ko. Huwag kang magmayabang. Sa tingin mo ba makakatakas ka? Sila ang nagnakaw ng data. Anong kinalaman ko? Huwag mong isiping porket na develop mo na ang medical robot. Eh wala na kung magagawa sa'yo. Diretsahan na kita, wala ka talagang magagawa sa akin. Kahit kailanman. Tignan na lang natin. Kian, sospek ka sa tangkang pagpatay. Katbin yan. Hoy, anong ginagawa nyo? Baka nagkakamali kayo. Mukhang nahanap na ang ebidensya mo sa garden. Umamin ka na lang, Kiandong. Salamat sa ebidensyang binigay nyo. Mauuna na kami. Impossible. Dakpin yan. Paano mo nalaman? Impossible. Boss, siya. Siya ang nag-utos ng taong bumangga sa'yo sa park. Sa habang buhay. Di na yan makakalabas. Sa mga susunod na date natin, bawasan mo na ang bodyguard mo. Aruy!